Ano nga ba ang registration preference o paano tayo makakakuha nito para nga naman makapag-register na sa SSS online account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Bago na yung proseso sa pag-register online at ang isa nga sa mga requirements nun ay ang registration preference na tinatawag. Linawin natin na sa pag-register sa SSS online account, kailangan meron ka munang SSS number. So, hindi mo muna kailangan intindihin yung registration preference kung wala ka muna ng SSS number. Mag-apply ka muna nito at pwedeng gawin to online. Meron din kami pinakitang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba makakuha ng SSS number. Mabilis lang siyang gawin at online ko lang talaga ginawa. Nagkaroon na ako ng SSS number. Yun nga lang, kailangan nyo pa itong gawing permanent at kailangan pumunta sa branch para doon. Pinakita namin yung step-by-step guide para sa SSS number online application dito sa video na to. Pwede nyo i-check yung link na nasa bandang baba. Ngayon, kung meron ka ng SSS number na siyang malalagay mo dito, magkakaroon ka na rin ng registration preference. Kasi yung registration preference, ito yung mga binigay niyang options mo. Ibig sabihin, kahit isa lang dito, pwede ka nang makapag-register sa SSS. Hindi kailangan lahat to meron ka. Kung sakaling kaka-apply mo pa lang ng SSS number, itago mo yung slip o yung transaction number. So, katulad ng nakalagay dito, ang kailangan yung i-provide ay yung transaction number na nagpapakita doon sa E1 or E6 form. Ito yung halimbawa ng E1 form. Kapag nakakuha na kayo ng transaction number para dito, pwede nyo na itong magamit as registration preference. Ngayon, paano naman doon sa mga dati nang may SSS number? May iba pa tayong option. Yun ay kung wala ka or hindi mo natago yung papel mo na naglalaman ng transaction number nung nag-open ka ng SSS number. Also, kung masyado nang matagal, kapag lagpas na ng 2020, yung pagkaka-open mo ng SSS number, possible hindi na yan magamit katulad ng nakalagay dito. So, ang pwede mong gamitin ay yung savings account number. Yung savings account number ay dapat naka-enroll na to sa SSS. Pwedeng GCash, pwedeng Union Bank, o kahit anong bangko, basta naka-enroll na sa SSS. Ibig sabihin, niregister mo to sa SSS number mo para maka-receive ng mga loans or claims mo. Ngayon, kung hindi ka pa nag-register ng kahit na anong account number or ng wallet sa SSS, hindi mo pwedeng gamitin yung savings account number. Kung meron ka ng UMID card na PIN code, pwede mo yun gamitin. Pero yung UMID card na yon ay dapat na-activate na sa SSS Information Terminal na nasa mga branches ng SSS. So sa akin, wala pa talaga ako ng UMID card PIN code. Instead, ang meron ako yung lumang UMID card pa. So hindi ko rin to nagamit as option. Sa employer or household ID, kung sakaling meron binigay sa inyo yung SSS, pwede nyo nang gamitin. Pero kung wala naman, halimbawa, hindi naman talaga kayo employer, wala ka ring household ID, ang pwede nyo na lang gamitin ay either payment reference number, date of loan, or yung monthly pension. Obviously, for monthly pension, kung hindi ka pa naman nakaka-receive ng pension o hindi ka pa retired, hindi mo rin to option. Kung wala ka ring loan sa SSS, hindi mo na rin to pwedeng gawing option. Pero kung meron ka namang loan sa SSS at natatandaan mo kung kailan yung loan na yon, ilagay mo na lang din dito. At ang last, yung payment reference number. Para sa akin, ito yung pinakamadaling pwedeng makuha, yung PRN. Again, dapat meron ka ng SSS number. Bakit madali itong kunin? Kasi kailangan mo na lang gumawa ng 1-month contribution at makakakuha ka na ng PRN. Bali, ang ginawa ko ay pumunta lang ako sa Bayad Center at nagbayad ako ng 1-month contribution. Ang minimum na contribution ay 560 pesos sa ngayon. So, nung nagbayad ako sa kanila, dito sa video, pinakita ko yung halimbawa ng proof of payment ko. Meron dito ang PRN. Ito yung kailangan kong numero o yung reference number na siyang ilalagay ko naman dito. Ngayon, kung walang malapit na bayad center sa inyo pero meron namang malapit na SSS branch, pwede rin kayo doon na diretso magbayad. Tumatanggap ang branches ng SSS ng contribution o ng payment nga. May hiwalay silang lane para dyan para nga naman hindi naiipon doon sa may mga ibang concerns sa SSS. Yearly payment lang yung lane na yon. At sa pagbayad nga, makakakuha ka rin ng PRN. Itago mo yung payment slip na yon at siyang gagamitin mo na pang-register dito sa SSS online account. At dahil nasa SSS branch ka na, pwede mo na rin gawin yung pag-sign up online doon mismo. Pwede ka magtanong sa guard o doon sa information kung saan ka pwedeng magpa-assist sa SSS online registration. But basically, meron na kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-register online.
Ang pinakamahalaga kasi dito ay dapat alam mo yung registration preference na gagamitin at alam mo rin yung SSS number. Also, kung nasa SSS branch ka na, maganda na i-update mo na rin yung email address mo at yung cellphone number. Kasi gagamitin ito para makapag-proceed sa SSS registration na siyang pinakita namin dito na step-by-step guide. Ihabol ko na din na merong paraan para makakuha nga pala ng PRN online. Kanina sabi ko sa Bayad Center or sa SSS branch, walk-in yon or personal na kailangan gawin. This time, gamit lang yung computer or cellphone mo, pwede ka magkaroon ng PRN na siyang magagamit pang registration preference. Online mo lang yun makukuha. So, dito sa video, pinakita ko kung paano siya gawin. Bali, ang pinaka ginawa ko ay nagawa ako ng account sa MYEG. So, ito yung pinaka magiging itsura niya or yung website niya, myeg.ph. Pwedeng mag-sign up dito. And then, from there, na nakapag-sign up na ako, pwede na akong magbayad sa SSS ng 1-month contribution. Katulad ng ginagawa ko dito. Hindi kailangan na, kung walang PRN code nga pala, pwedeng i-click tong link. At doon nga, SSS number ang kailangan mo i-provide. Kompletuhin yung ibang details dito. And finally, nakakuha na ako ng payment reference number. Ito yon. Magiging active lang tong payment reference number kung bayaran ko na to gamit yung GCash or yung credit card or iba pang paraan. Pero, ultimately, online lang tong proseso na to. So, kung interesado kayo sa video na to, pwede nyo nang i-check ito nasa bandang baba o yung link ay nasa description din sa bandang baba. Purely online yung pag-generate ng PRN na siyang pwedeng magamit sa pag-register sa SSS, online lang din.